Pakilagay sa kusina. Susunod na ako. Welcome po, sir. Anong meron? May okasyon ba? Oo, sir. Darating po ang pamilya ni Mr. Dunda. Ako, party na naman. Ano yun? Ayaw bang sumali ng prinsipe sa party? Huwag ngayon, Yildiz. Alam mo, hindi ka na makakalusot sa susunod. Muntik na akong makipagtanan sa'yo. Buti na lang hindi natuloy. Sinabi kong huwag na muna ngayon, Yildiz. Bakit kaya? Pakiramdam ko parang may nangyari sa kanya. Hala-hala. Hello, ladies! Hello! Hello! Ender, welcome. What took you so long? Thank you. Oh, you know, I've been all over the place. My dear, I'm really glad I saw you today. Kilala mo ba si Ebru? Farouk's new wife. Yes, I know her. I think we should invite her as well. Meral, dear, alam mo naman, not everyone can be a member of our association, di ba? She needs to make a contribution first. Can you imagine if we let businessmen's wives join our club just like that? We can't always let people in just because they're interested, di ba? Dahil ako ang head ng association natin, ako ang dapat masunod dito. I mean, look around you. Dapat may ambag muna siya. You're right. I know that. I was just thinking that we need budget for our new project. We don't need a new member for that. Don't worry. Ako nang bahala. Yes, do that, Ender, dear. Dati tinutulungan tayo ng Argon Holding, pero ngayon hindi na nila tayo pinapansin. You have burned that bridge already. And I heard, hindi naman ganun ka-supportive si Alihan sa association. You're so funny, Meral, dear. Huwag mo akong itulad sa'yo at sa mga ibang babae dito na umaasa lang sa mga asawa nila, okay? I don't need any man to get what I want. I can do it on my own. Better get on it, Ender, dear. Or next time, you'll see Ebru here. Mawawala na siya. Nalulungkot tuloy ako. Ako rin. Ang dami ko nang nakikitang family gathering, engagements at kasal pero nalulungkot ako. Maganda ba? Wow, ang ganda mo, Zeynep. Ikaw ang pinakamagandang bride-to-be na nakita ko. Ang iniisip ko lang, baka maging malungkot ako doon. Alam ko nandun si Yildiz pero siya lang ang aasikaso ng mga bisita. Sana nandun din kayo. Oh. Teka lang. Tama ba yung narinig ko? Gusto mong nandun din kami? Sigurado ka ba dyan sa mga naiisip mong yan, Zeynep, ha? Siguro dahil sa adrenaline yun. Wala na siya sa sarili. Nagulat siya. Hindi ako nagbibiro. Ano ba? Gusto ko talagang makasama kayong dalawa mamayang gabi. Eh di, isasama mo kami? Oo nga. Oo nga, bakit di ko na lang kayo isama? Sige, mag-ready na kayo, okay? Tatawagan ko na si Yildiz. Bilisan nyo lang. Oh, sige, sige. Sige, bilis. Magpapapogi muna ako. Hintayin mo ako, ha? Dali. Huwag mo sabihing nasa bahay ka pa rin. Abla, paalis na ako pero may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Isasama ko si Janer at Emir. Baka pati si Gulsum isama mo? Yildiz, seryoso ako. Kinakabahan kasi ako sa mangyayari mamaya. Paano kung madaming bisita dyan? Okay lang na imbitahin mo si Emir pero bakit pati si Janer? Ayoko makita ang kapatid ni Ender dito. Ano ngayon kung kapatid niya si Ender? Kaibigan ko naman si Janer, di ba? Tsaka wag mo na akong sermonan. Hindi na rin naman tulad ng dati si Janer. Zeynep naman, syempre papayag ako para sa'yo. Pero wag mong kalimutan si Mr. No. Mr. No? Sino yun? Syempre ang asawa ko. Baka hindi niya papasukin si Janer. Kausapin mo na lang siya. Sigurado mapipilit mo siya. Sige, alis na ako. Bye-bye. Tama rin naman siya. Magaling naman akong mamilit. Ayan. Okay na. Sige. Pumunta ka sa opisina bukas. See you.
Sweetheart, hindi ka pabihis. Parating na sila. Tatapusin ko lang muna to. Parating na sila, Zeynep. Sino sila? Si Zeynep at Emir, pati si Janer. Bakit kasama si Janet? Ano namang gusto mong gawin ko? Kaibigan rin siya ni Zeynep. Nakakahiya naman kung imbitado si Emir pero si Janer hindi. Isang gabi lang naman, pagbigyan mo na. Yildiz, sobra na nga yung sinama niya si Emir. Ngayon pati si Janer. Sweetheart, kababata namin si Emir. Yun ang gusto ni Zeynep. Please, pagbigyan mo na siya. Pagsabihan mo nga lang sila na wag na akong lalapitan. Okay, takot din naman sila sa'yo. Dapat lang. Kung si Zeynep lang, okay na sa kanya sa maliit na lugar. Pero ayoko. Yung pamilya ni Dandar, Oo. Alam mo ba kung ilang tao ang darating mamayang gabi? paano ko malalaman? Hintayin na lang natin. Sige, iche-check ko lang sa labas. Sumunod ka na lang. Sige, tatapusin ko lang to. Ay nako, I really can't believe what Zainab did. Di ba, this is supposed to be a family gathering lang? Paano naging party? Grabe, opportunista talaga. Mana siya sa abla niya. She could have just done it somewhere else. Nakakainis talaga silang dalawa. Hey Kamal, are you even listening to me? Pasensya na. What's going on? Tell me. May chine-check lang ako. Wala to. Ang ganda mo ngayon. Really? I just bought this. Do you like it? Wow, sobrang ganda mo talaga. Thank you. Okay, I have to go outside para tingnan kung anong ginagawa ni Gildiz. Mag-ready ka na rin, okay? Okay, sige. See you later. Hindi pwede to. Ezra, merhaba. Tawagan mo nga yung architect at sabihin mong itigil yung trabaho sa bahay ko. Hindi, ako na nag-e-explain sa kanya bukas. Sige, salamat. Ay, Kemal, ano na naman ba tong pinasok mo? Ano ba, Fife? Ano bang ginagawa mo dyan? Ay, wala dear. Wala to. Mama, hindi ba dapat masaya ka para sa akin? Ilang taon mo nang pinagdadasal na magpakasal ako, di ba? Bakit ngayon parang ayaw mo na? Hindi naman sa ayaw ko. Gusto kong magpakasal ka, pero sana sa taong irereto ko sa'yo, di ba? Pero anong ginawa mo? Naghanap ka ng babaeng sosyal. Diyos ko talaga. Ano pong sosyal? Mama, sinong nagsasabi niyan? Dapat hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng iba. Sabi sa akin ni Tila. Alam daw niya. Bakit ba? Sabihin mo nga sa akin, yan ba ang mga natututunan mo sa eskwelahan ngayon? Ha? Ano ka nalaman nun? Tinanong ni Mama kung sinabi ko. Kaya, Tumahimik ka na lang. Tama na nga yan. Makikita natin. Pagdating mamaya. Oo nga. Alam ko na bago mo pa siya makita. Siguro may ugali yun. Baka mamaya hindi niya re-respetuhin ang magiging biyanan niya. Oh, Hindi niyo pa naman siya nakikilala, hindi ba? Pwede ba tama na? Hindi ako mapakali. Bakit ba ang init ngayon? Buksan mo ang bintana. Paano ba kasi ito buksan? welcome po. Merhaba. Hindi ko kasama si Abla ngayon. Naninibago ko. Nakaka-stress naman. Please, kumalma ka lang. Kasama mo ko, bro. Relax. Tara na. Salamat. Sinong dumating? Oh, kayo pala. Welcome Hi, everyone. Yildiz. Good evening. Excited ka na ba, Zeynep? Hala siya. Parang mas excited pa kami kaysa sa kanya. Para tayong isang pamilya dito, no? Hindi ako makapaniwalang nandito ako sa mga sandaling ito. Sige na, umakyat na tayo. Please lang, Janer, wag mo na lang sana sabihin sa kapatid mo, okay? Oo, syempre naman. Walang problema yun. Tara. Sige. O tara. Ang ganda mo, Zeno. Grabe. Oo nga. Ikaw ang ganda mo rin ngayon. Ay, salamat, Emir. Totoo.
Nandito na sila. Welcome sa inyo. Ang ganda niyan. Ay, Ang ganda. oh, di ba? Good evening. Kailangan ko. Welcome. Si Mama, si Afife, siyempre kakilala niyo na si Baba. Welcome, yes, sir. Merhaba. Thank you, Mr. Halit. Maghiwa ang coats. Thank you. Kumusta kayo, madam? Welcome sa inyo. Thank you very much. Merhaba. Patid ko pala si Akin ang coat Dila, mo. si Uncle. Welcome. Merhaba, guys. Si Auntie, Pasok lang po. si Uncle, Dito tayo, please. cousins. Pasok. Merhaba. Merhaba. Kumusta Pasok kayo? dito tayo. Pasok na kayo. Pasok kayo. Bakit ka andyan? Ang dami pala. O, pasok na kayo. Pasok na, pasok na. What are you doing here? Nandito kami para sa iyo, Zera. Oh, welcome. Nasaan ba sila? Mag-ready ka. Oh, ito na pala. Dito tayo. Nandito ang mga bisita natin. Good evening. Come in. Dito ka na lang umupo, sweetheart. Dito tayo. Pasok lang. Ay, parang may isang barangay dito, ano? Ang ganda, ang Oo saya. nga, tama ka. Parang batalyon. Go ahead. Janer, dito ka na lang umupo. Siyempre, okay. Kumusta kaya, sir? Okay lang ako, Halit. Ikaw, kumusta? Okay lang. Mabuti nagsama-sama tayo. Magpapakasal ng anak ko at ang hipag mo. Paano nangyari yun? Magiging magkamag-anak na tayo. Oo, tama ka. Nagkataon lang talaga siguro. Sister-in-law ko si Zainab at siya ang vice president ko sa opisina. Gusto ko talaga siya at may tiwala ako sa kanya. Talaga ba? Mabuti naman. Gusto niyo ba ng kape? Anong timpla po? Black lang sa akin, please. Sige po. Aisel? Halika nga dito. Teka, bakit si Aisel? Hindi ba si Zeynep ang gagawa ng kape? Ang alam ko, yun ang tradisyon, di ba? Oo, iyo. Salamat. Tama ka dun. Okay. Gagawan ko po kayo ng kape. Tutulungan ko lang muna si Zainab. Black coffee din po. Black coffee, please. Oo. Black sa akin. Ako rin. Sige, black coffee din ako. Okay. Zainab, isang black coffee din sa akin, please. 3 sugar sa akin, ha? Thank you. Sige, magtitimpla na kami. Okay. Na-memorize ko na lahat. Dundar, dito ka muna. Sige po. Mabuti ka pa, anak. Nirerespeto mo ang mga tradisyon. Opo, salamat po. Magaan talaga ang loob ko sa'yo. Kapatid ka ba ni Mr. Halit? Pagkatapos nito, baka pwede tayong lumabas. Ah, hindi po, hindi. Ang kapatid ko po yung third wife niya. Sino naman yung babae kanina? Si Yildiz po yun, ang asawa niya ngayon. Oh, mashallah, mashallah. Yan, Oh, yan. mashallah. Bro, hindi niya yata nagustuhan yung naririnig niya. May hawak na siyang pamaypay. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Baka may ospital ngayong gabi dito sa atin. Oo nga. Isipin mo na lang kung biglang dumating ang abla mo. Sigurado ako, baka magiging 4 funerals and the wedding to. Tama na. Huwag naman sana. Isipin mo kung mangyari yon, sigurado magkakagulo dito. Ibig sabihin, yun lumabas. Yun yung asawa niya ngayon? Opo, sa ngayon. Pero siyempre, hindi natin masasabi ang mangyayari. Hindi ba? Sorry, ang kulit ko, pero ilang beses na bang kinasal si Mr. Halit? Hindi naman marami. Mga 4 na beses lang. Ano? 4 pa? Oo. Oh, grabe Ayos naman. talaga itong mga bata. Baka mahawa pang asawa ko. Bait sila. Tama. Gutom na ako. Dear, hindi ka pa ba kumakain? Ang payat mo na tuloy. Dapat pakainin mo siya. Hindi, nagda-diet din po siya. Why do they care? Sino naman yung babaeng nasa kabilang bumubulong-bulong din, ha? Anak niya, si Zera. Asawa naman niya yung katabi niya, si Kemal. Ay, Yildiz. Hindi yata ako gusto ng mama niya. Hindi pa nga kayo nag-uusap, Zainab. Ewan ko, parang ang sama kasi ng tingin niya sa akin. Nagtaka ka pa? Ikakasal na ngayon ng anak niya. Ganun naman talaga yung ibang mga nanay, di ba? Normal na magselos siya sa'yo. Pero lilipas din naman yon. Di ba, Aisel? Apo, tama po, ma'am. Ganon din ba kayo ni Halit? Hindi. Kasi hindi ko naman nakilala ang mama niya. Pero siguro ganun din sila. Conservative, parang magulang ni Dundar. Basta ang alam ko, ililipas din yun. Sure yun. Di ba, Aisel? Apo, Mrs. Yildiz.
Ano nangyari? Bakit may loyal supporter ka dyan? Sa Isel lang kasi ang kakampi ko dito. Tama po kayo, Mrs. Yildiz. Diba? Sumasang-ayon siya sa lahat. Naka-autopilot na kasi siya. Ang galing mo, Isel. Bravo. Huwag ka na mag-alala. Magugustuhan ka niya. Basta palipasin mo na lang muna. Sa tingin mo? Tsaka hindi ka naman mahirap mahalin. Tara na. Halika na. Inasinan mo to? Ako nang bahala dito. Opo, tapos na po. Dali na, Isel. Janet? Saan ka galing? Kunin mo to. Ikaw magdala niyan. Ready na ang coffee. Thank you, Zainab. Si Zeynep, nagpakasal na ba siya noon? Hindi po. Enjoy Huwag po. kayong mag-alala. Ay, mabuti na lang. Masisira ang pamilya namin kung sakali. Buti naman na hindi pa. Ngayon, Mr. Halit, total nandito na tayo. Didiretsuhin na kita. Kung payag kayo. Hihingi sana ako ng permisong kunin ang kamay ng hipag niyo. Payag po ba kayo? Mama, okay lang ho kayo? Okay lang. Ano nangyari sa'yo? Uminom ka muna. Okay lang ako. Ay, Mr. Halit, masyala. Ang laki pala talaga ng pamilya niyo. Oo, medyo marami nga kami. Hindi niya yata naiintindihan na iba pala ang sinasabi ng mama ni Dundar. 4 na beses pala siyang kinasal. Alam ko. Matagal ko lang kilala si Mr. Halit. Talaga? Gusto mo bang matuwa ako? Sige, Yasar. Simulan na natin ngayon. Mr. Halit, kailan at paano mo nakilala ang asawa mo? Alam ko na kung anong pinapalabas mo. Huwag ka mag-alala. Walang problema sa pamilya namin. Masaya kami dito. Kahit ako si Zeynep at ang ex-wife niya, magkakasundo kaming lahat. Madalas kaming magkita. So, madalas kayo magkita? Oo naman. Si Ender lang ang pinoproblema namin. Si Ender? Ma'am, siya po yung pangatong asawa. Siya yung asawa niya pagkatapos si Zerine. Pero wala na siya ngayon. Huwag na nating pag-usapan. Siyempre kami ni Abla nagkikita pa. At saka, yung uncle ni Lila na si Alihan, kapartner kasi ni Mr. Halit. Nagkikita din sila kasi mag-asawa sila ng Abla ko. Nangyari yun dahil sa business. Oo nga. Pero parang totoo rin naman. Well, Oo nga pala, Mr. Halit. May iba ka pa bang anak sa mga ex-wife mo? Oo, nasa London siya. oo, nasa England siya kasi dati nung nandito pa siya, may nasagasaan kasi siya at nagnakaw sa isang cafe dati. Oo. Nag-aral kasi siya doon at nagbago na rin naman siya. Baba, medyo nahihirapan ako dahil ang daming tao. Kung gusto mo, ikaw na ang gumawa ng lahat. Baka kasi bigla na lang akong imatayin dito. Okay. Mr. Halit, total nandito na rin. Hingingin namin ang blessing mo. Para sa wakas, ikasal na si Dundar at Zeynep. Okay. Dahil nag-usap na ang mga bata, i-congratulate natin sila. May importante maging masaya sila. Congratulations, guys. Please, wala ka man lang bang gagawin? O sige, Mama. Okay lang. Sige na. Good to see you, Zerin. Mabuti naman pumunta ka. Ano pong order nila? Nothing. I won't stay long. I'm not here dahil gusto kitang makausap, Ender. Nandito ako dahil ayokong guluhin mo pa ako. Despite everything, I don't really believe you one bit. I know you're curious. Why would I be? There's nothing you can say that will interest me. Okay, I'll get straight to the point. Okay. Alihan and I will be separating soon. Is that true? Why are you so surprised? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Yes, of course. Of course I do. I've decided that enough is enough, Zerin. I'm glad to hear that, Ender. Alihan won't have a future with you. That's true. I know there isn't anything I can gain from Alihan. What do you want? Dapat ganito tayo mag-usap. Did you honestly think
that I'll divorce him just like that? Ano ba talagang gusto mo? Ang shares mo. Anong sabi mo? Gusto ko makuha ang half ng shares na binigay mo kay Halit. Wala nang iba. You're really a crazy woman. Hindi ako nagpakasal para sa wala. Alihan didn't keep his end of the contract. Nakipagbati siya kay Halit at ginawa niya sa akin to. If you don't give me what I want, I'll stay married to your brother. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin para makalaya na rin siya. What has gotten into you? Bakit? Ano ba talagang mapapala mo kung sirain mo ang buhay niya? I'm looking out for myself. Dahil hindi marunong tumupad sa usapan yung kapatid mo. What will happen if I don't accept? If you don't accept... If you don't accept, magiging sister-in-law mo ko habang buhay, Zirin. Everything that you've dreamt of and all your plans for Alihan, whoop, wala na lahat. Come on, Zirin. You can be honest with yourself for once naman, di ba? Wala ka rin naman pakialam sa shares na yun. You don't even know what to do with them. Kaya kung may pakialam ka talaga kay Alihan, pag-iisipan mo ang offer ko. We can go to a lawyer. Papayag ka and you'll help your brother out. Or you'll get to see Alihan grow old with me forever. Pero ikaw, okay lang din sa akin. Pero kawawa naman si Alihan, di ba? You really are an evil woman. Okay, ito na lang isipin mo kung ako sa'yo, Zarin. Paano kung isang araw biglang magbago ang isip ni Alihan tungkol sa akin? Paano kung ma-inlove siya sa akin? Or maybe you want us to have a baby. Zarin, gusto mo ba maging auntie, ha? Don't worry, I'll take care of it, okay? Ang cute mo palang magalit. May okasyon ba ngayon? Why are we going out tonight? Wala naman. I just wanna hang out with you. Bakit? May masama ba doon? Gagawin natin ang lagi nating ginagawa. Walang problema. Enjoy. Okay, sige. Ginawa ko to dahil ayaw kitang mag-isa. Are you worried about me? Should I be? But Alihan, you're acting like you don't care anymore. Darling? What are you doing? Wala. I never thought this would happen. Nakaupo ka lang dito. How the tables have turned. Gusto ko sana pero pagod na talaga ako. Don't worry about that, honey. Kanina nga pala, dumaan ako sa bahay pero walang tao dun. Sarah, may konting problema. Anong problema? May hinihintay akong pera galing abroad pero hindi ko makuha. Tinawagan ko na sila pero 2 weeks pa daw. Are we having financial problems? Wala yun. Sarah, kalimutan mo na yun. Ako na ang bahala. Are you sure it's not a problem? Walang problema. Magsha-shower na ako. Pupunta ako sa office. I'll see you later. Okay. Kemal, ano yun? May nangyari ba? Huwag mo na ako kulitin. Ano ba talagang nangyayari ngayon? Yildiz, binabantayan mo ba ako? Hindi, narinig ko lang. Okay lang ang business ko. Mas okay kaysa dati. Mabuti naman. Ayaw ni Halit sa walang kwentang tao. Napansin mo ba? Parang aatakin kagabi yung nanay ni Dundar. Nakita ko rin yun, bro. Ano kaya yun? Parang mamamatay siya. Namutla bigla ang mukha niya. Napansin ko nga rin. Lalo na yung nabanggit ko yung mga kalokohan na ginawa ni Erim noon. Bakit mo kasi sinabi yun? Mukhang nainis tuloy siya. Masama ba yun? Hindi rin naman pwedeng matuloy ang kasal. Bakit naman hindi?
Ano ka ba? Bakit parang nalulungkot ka? May bibilin ako para sa kasal. Bilhin mo pa rin. Ano namang masama doon? Tataas rin naman ang value nun kapag tumagal, di ba? Oo, tama ka. Hindi rin kasi natin masabi. Baka hindi sila magkasundo. So baka masayang lang yung gold. Wag na lang. Sayang din. Tama ka. Kaysa masayang yung gold. Pwede namang itago mo na lang tapos ibenta mo kapag wala ka ng pera. Tapos batiin mo na lang ng congratulations sina Zeynep, di ba? Maganda yun. Ang galing mo talaga, bro. Tara na nga. Tara. Thank you. Anong balita sa bahay niyo? Kailan ba yan matatapos? May sasabihin nga sana ako sa inyo tungkol doon. Bakit? Anong meron? Mr. Halit, kasi nagkakaproblema ako sa bagong investment ko. Anong problema yan? May binili akong share sa isang company na akala kong mabebenta sa isang foreign company. Tapos? Hindi yun ang nangyari. Nawala lahat ng perang ininvest ko. Kemal, bakit kasi hindi ka muna nagtatanong? Andito naman ako, hindi ba? Mr. Halit, nagkamali ako. Mangyayari lang yan kung pabaya ka. Actually, may nagsabi sa akin, pero... Anong klaseng diskarte ba yan? Mag-i-invest ka dahil may nagsabi sa'yo? Kahit bata, hindi gagawin yun. Ano ka ba naman, Kemal? Di ka ba nag-iisip? Oo, tama ka, pero tapos na rin yun. Kaya ngayon kailangan na ng pondo ng ibang kumpanya ko. Kailangan kong bawiin yung perang ininvest ko sa company mo dati. Medyo naipit lang talaga ako. Anong sinasabi mo? Sorry. Ganun lang? Nag-invest ka tapos nawala ang pera mo ngayon? Magsosorry ka lang? Ano klaseng tao ka, Kemal? Oo, inaamin ko nagkamali talaga ako dun, Mr. Halit. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Isa lang totoo dito. At yun ang pagiging pabaya mo. May board meeting ngayon. Sasabihin ko mamaya. Salamat, Mr. Halit. Thank you. Malis ka na. Ano? Oo, binili ko yun. Mother-in-law ko siya. Binibenta? O sige. Huwag mo munang ibenta, okay? I'll call you later. Thank you, ha? Ano pa bang susunod? Sana hindi na siya humingi ng pera. Ay, hala, ano ba to? So how's the love of my life? Hello, Enter. How are you doing? I'm good. I think it's time for you to come home, Alihan. Sa hotel na muna ako hanggang ma-finalize yung divorce. Okay, whatever you say. Anyway, nandito ako dahil may good news ako. Enter, should I be worried? Siyempre, alam mo naman ang good news sa'yo, bad para sa akin, di ba? Ikaw, pero tingin ko magugustuhan mo to. Sigurado yun. Tell me, what is it? Alihan, I'm agreeing to the divorce now. Ano? Oo. Naisip ko kasing wala namang point para ipilit pa ang kasal nating dalawa. Ender, seryoso ka ba? I'm really surprised. What changed your mind? Sabihin mo nga sa akin. Wala. Nothing changed my mind. I was just waiting for the right time to do it. Should I call my lawyer? Go ahead. Don't worry. Wala naman talagang catch to. I'm really glad to hear that. Hello, Birol. Pumunta ka sa office ko. Nagustuhan ko ang pamilya mo. Ang babait nila lahat sa akin. Gusto ka rin daw nilang lahat. Talaga ba? Sigurado ka? Siyempre naman. Bakit? Ano ba kasing akala mo? Ang importante, mahal kita. Nire-respeto nila ang mga desisyon ko. Pakiramdam ko lang naiinis yata sa akin ang mama mo kagabi. Ganon lang siya. Okay, sana hindi siya inis sa akin. Huwag mong iisipin hindi ka nila gusto. Oo nga pala, Dundar. Pagdating ni Mama, magdi-dinner tayo para naman magkakilala kayo. Sige. Okay yun. Masaya yun. Oo nga pala. Gustong-gusto ka din ni Dila. Ah, talaga ba? Oo. Dahil hindi siya madalas lumabas tulad mo.
Kaya siguro natutuwa siya makakita ng kaedad niya ngayon. Pwede naman kaming lumabas minsan, di ba? Hindi, parang ang bilis masyado. Next time na siguro. Ano bang masama doon? Sige na kasi, Dundar. Pwede natin siyang ilabas mamaya. Sa totoo lang, hindi pa naman siya uuwi. Sige, ilabas na lang natin siya. Tawagan mo na. Tatanungin ko siya. Sige. Oo nga pala, simula ngayon, ako na maghahatid sa'yo sa office. Bakit? Alam mo na, kakausapin ko si Hakan ulit. Nasabi ko na rin kay Alian. Kasi hindi ako masyadong komportable. Kakausapin ko siya para matapos na to. Hindi naman sila ganun mag-isip pero pwede mo naman siya kausapin kung gusto mo. Ito na. O sige. What else do we need? Matatapos na to sa loob ng 1 week. Ayusin ko na rin agad. Good, make it fast. All done. You're finally free. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo dahil dun sa bahay, Alihan. Ender, sana talagang ginawa mo na to nung una pa lang para hindi na tayo nag-away, hindi ba? Oo, pero galit kasi ako sa'yo nun. You presented me with a fait accompli. Sabi ko sa'yo matatapos to kapag sinabi ko at hindi ikaw ang masusunod. But you didn't take me seriously. Basta ang importante ngayon, may deal na tayo, di ba? Nagkaroon ng family dinner sila Zainab. Hindi ka ba nagtataka sa timing nun? Zainab already made her decision. Wala na akong magagawa doon kahit maghiwalay pa tayo. Wala namang magbabago. Really? Nice. I'm really glad to hear that. You know what? Si Zainab, hindi kayo bagay. Basta ngayon, pumili ka na ng taong bagay sa'yo, okay? I think I'll remain single from now on, Ender, okay? All right. Sana mag-enjoy ka. Have fun. Bye-bye. Abla, ano na namang pinaplano mo ngayon? Dumating ka lang ngayon, may abogado na bigla. Nakipagbati na ako sa lahat, kaya please, wag mo nang guluhin ang buhay ko. Tahimik na talaga ako ngayon. Janar, lahat ng ginagawa ko para sa ating dalawa. Hindi sabihin mo na sa akin kung ano nangyari. Pinirmahan ko na yung divorce paper namin. Ano? Talaga? 1 week na lang, tapos single na ulit ako. Natatakot akong tanungin kung anong mangyayari. Kaya please, wag mo na lang sabihin sa akin. Dahil mas matatakot lang ako kung sasabihin mo. Kaya hihintayin ko na lang dahil baka hindi ko kayanin yung balita mo, Abla. My dear, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang. Bale ngayon, may pupuntahan ako saglit. Pero mamaya pwede tayo mag-celebrate. Tatawagin na lang kita. Okay. Sabihin mo na kung anong isa-celebrate natin para makapag-prepare na rin ako. Baka kasi mamaya kailangan ng bulletproof vest doon. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Just wait and see. Bye-bye. Maghintay ka lang. Okay, maghihintay ako pero sana lang talagang maganda ang mangyari. Pagod na ako. Sana talaga maganda to. Oof. Come on, can you just tell me what's really going on? Mas malala ka na ngayon kesa sa kanina. Just tell me what's going on, honey. Maybe I can help you out. Sarah, huwag ka na mag-alala sa akin, okay? But I'm worried about you, darling. I don't care about the house. I care about you. Come on, tell me. Baka naman matulungan kita, di ba? Ano? Ha? I don't know, Kamal. I'm just trying to help you out. Sarah, hindi ka nakakatulong. Paulit-ulit na lang ba tayo? Nasaan ka? Kumusta ka? Okay ka lang ba? Nagsasawa na talaga ako sa ganitong buhay. Kamal, what did I do? Anong what did I do? Bakit nagtatanong ka pa? Kukuha ka ba ng pera sa baba mo at ibibigay mo sa akin? Anong gagawin mo? Wala akong sinabing ganun. Huwag mo lang sabihin yan, okay? Tumahimik ka na lang, please.
Okay, Kamal, I'll stop. Bahala ka na. Ano ba yan? Ano? O, sige. Come in. Merhaba, Baba. Is there something going on? Kasama ko si Kamal. He seems tense and angry kanina pa. Galit ba siya sa'yo ngayon? O nag-away kayo? Gusto bang pagbatiin ko kayo? What did I say, Baba? Why are you angry at me? Nagtataka ka pa? Lahat-lahat ng mga tao dito hindi nag-iisip ng maayos. Nagtatrabaho ako, hindi ba? Pero gusto mo yata. Ako ba umaayos sa mga problema nyo? Hindi. Sorry, Baba. I just really want to know what happened. Bakit? May disagreement ba kayong dalawa ni Kamal? Zara, sino ba si Kamal para asikasuhin ko? Okay. Okay, Baba. It's obvious that you're angry about something else, so alis na lang ako para tapos na. Good, just leave. Ano bang problema ng mga tao ngayon? God give me mercy. So, bale, nasaan ba dito yung opisina ni Hakan? Ayun, doon banda. Okay. Dito muna ako sa office. Okay, sige. See you later. Sige, bye. Tundar, welcome. Kumusta? Kumusta ka? Okay lang ako. Upo ka. Thank you. Hindi ko na patatagalin. Didiretsohin na kita. May sinabi kasi ako kay Alihan. Nasabi na siguro ni Zeynep. Oh, I know. Pare, sorry talaga. Nagalit lang ako ng konti sa'yo. Alam mo na, napangunahan ako ng selos. Nagalit tuloy si Zeynep. Tama pala siya. Nangyayari naman talaga yon. Misunderstanding lang yun. Hindi kasi tayo gaano magkakilala. Siguro nga tama ka. Baka misunderstanding lang yon. But I want to move on from this. Kaya sana ikaw rin. Totoo ba yan, ha? Of course. Actually, ba't kaya di tayo mag-dinner ni na Zeynep? Sige, pwede rin. Para magkakilala naman tayo lalo, di ba? Tundar, iimbitahin sana kita mamayang gabi pero mukhang may meeting yata kami. Ayos lang. Lalabas kami ni Zeynep at ng kapatid ko mamaya. Pwede namang next time if ever. Oo, sige. Next time na lang. Can you come to my office later, Hakan? Alihan, kumusta ka? I'm good. Ikaw? Ito, pare, nandito ako para ayusin yung problema. Alihan, sorry talaga dahil sa mga nagawa ko sa'yo noon. Minsan kasi, nadadala ako ng galit. No, it's all right. Ngayon, alam ko na magkakaibigan lang talaga kayo ni Zeynep. Wala akong kahit anong masamang iniisip sa'yo ni Hakan. I'm glad to hear that. Mauna na ako. Hakan? Bakit? Ngayon nakikita mo na ang isa sa pinaka-importanteng araw sa buong buhay ko. Talaga? Mukhang nagbabago na yata ako. Siguro nga. Normal yan. Lalo na sa panahon ngayon. Ewan ko. Baka nga. Nakita mo na, dahil kay Jenner nalaman nila ang lahat ng sikreto ng pamilya natin ngayon? Ano ka ba, Abla? I-google mo ang Halit Argon at makikita mo lahat. Anong alam ni Afife sa internet? Puro pagkain yata ang iniisip nun. Bayaan mo na, basta at least tapos na. Pero may problema si Kemal. Narinig ko silang nag-uusap ni Zera. Ano daw yun? Tungkol yun sa pera. Bakit masaya ka pa, Yildiz? Hindi naman. Pero kung mangyayari to, mas makakabuti yun sa akin. Ginugulo ka pa ba niya? Hindi na ngayon. Pero baka kasi magsimula ulit siya pag nagpatuloy to. Delikado ang mga ganong klaseng tao. Kung tumahimik ka na lang at huwag mo lang pag-usapan, walang mangyayari. Hindi ganun, Zeynep. Problema na nakatira siya sa bahay. Dapat paalisin ko na siya sa bahay at sa buhay ko ngayon. Kaya ako mismo ang gagawa ng paraan. Parehas ang problema natin. Hello? Nakalimutan ko. Sige, gagawin ko na. Bye-bye.
Abla, may gagawin muna ako. Babalik ako agad, okay? Okay. Mabuti wala akong trabaho. Wait lang. O sige. Zainab. Nag-aayos na kami. Buti naman kung ganun. Mabait naman pala si Hakan. Nag-usap nga kami na pwede tayong lumabas minsan. Oh, super. Pati rin si Alihan. Anong pinag-usapan niyo? Alam mo namang naiinis ako sa kanya noon, di ba? Pero nagkamali pala ako. Ayoko nang may mga taong galit sa akin. Gusto ko nang magbago. Ito na ang tamang panahon. Science na ang uso. May mga self-driving cars na ngayon. Nagbago na rin yun. Ako na lang hindi. Tama ka dun. Dapat lagi kang nakangiti, okay? Oo, sige na. Oo nga pala, Dundar. Sorry, nakalimutan ko may business dinner nga daw pala kami mamaya. Pero ilalabas natin sila, di ba? Sige, kakancel na lang natin. Hindi, wag na lang. Ganito na lang. Pumunta ka sa restaurant na pupuntahan namin, okay? Pag alis ng bisita, susunod ako sa inyo. Okay. Payag ako sa plano mo. Sige, mamaya na tayo mag-usap kung ano man. Okay. May gagawin lang ako saglit. Ida-text na lang kita. Okay, mamayang gabi na lang. Okay, see you. Janer, sira kasi ang phone ko, ayaw gumana. Pahiram naman ako ng phone mo saglit. Sige lang, no problem. Salamat talaga. Hello? Nagloloko ang phone ko. Di kita matawagan. Hindi tayo makapag-usap sa bahay. Inaayos ko yung sa hotel. Nagpa-reserve na ako. Mga lunchtime siguro. Magkita na lang tayo dun. Sige na, ganun na lang. Huli ka. Thank you ulit. No problem, Yildiz. Totoo pala talaga ang tungkol kay Kemal at Yildiz. Hala. Tingnan mo nga naman. Ibang klase talaga.